So ayun na nga mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ng ganitong motorcycle ngayong 2026, itong Rusty Flame 150 carb type. So ayun na nga, sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos na ayos yan. So ayun na nga mga boss, no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng cash at hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ng ganitong motorcycle? Comment nyo naman yan, at para dun sa lahat ng mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos na ayos yan. Tayo sa kabila. Lipat ko kayo, nakakahiya sa inyo. Ayoko nung makikitang malabo yung pinapanood nyo eh. Okay. So, ayan. Okay na ba yung paano natin? Okay na. So, lipat natin. Kanyang view. Okay. So, marami din nagtatanong ng update para dito sa Flame 150. Kung ano yung presyo niya. Ilalagay ko presyo niya. Panoorin nyo yung buong video. Ilalagay ko price niya. And then, yung specification nandyan din sa side nung inyong mga screen, para at least malaman nyo ano ba yung specs na ito, yung full specs na, hindi ko na siya ihiwa-hiwalayin, no? Ilalagay ko ng buong specs niya. So yun, upuan natin to kung abot ba ng 5 to na kagaya ko ang ganitong motorcycle na Flame 150. Ayan, medyo mabigat yung motor, 150cc, mabigat yung motor, pero napansin natin kasi hindi nakalobo ng maayos yung ating mga gulong. Ayan, kaya medyo nahihirapan din tayo. Ayan, so medyo may ano yan, may height difference pagdating kapag sinakyan natin. So ito yung tsura natin. Okay, lapat natin. So tingkayad, kahit nakalobo yung ating yung gulong, sobrang tingkayad na ito. Ayan, sobrang tingkayad tayo nito. Medyo subsob yung ating position, yung shock niya. Okay, maganda rin shock. Okay, i-rate natin to ng mga 8.5/10. Maganda yung shock niya. Yung likod, ayan, maganda rin yung shock, oh. Euro 3 na din to. And then yung turning radius niya, may space pa tayo rito. Malawak din naman. Ayan, kagandahan din, naka fully digital na tayo rito. May USB charging port dito sa gitna. So yun nga mga best, no, available na nga po dito ang bagong colorway nila nitong Motoposh Typhoon 150 R150. Okay, so yun nandito yung nakalagay, R150 Typhoon. Okay, so ayan, meron silang combination ng kulay red at kulay black dito sa may dulo na may touch ng white. Ayan, so same specification pa rin naman last time na na-vlog natin itong Typhoon 150 doon sa may Baliwag, pero ngayon available po dito ng 2 unit sa may Pulilan branch. Ayan, so upuan natin para sa 5 to na kagaya ko. At sa mga nagtatanong nga pala ano yung specification na ito, nandyan sa gilid ng screen nyo yung full specs na itong motorcycle na to. So ngayon tingnan naman natin. Okay, sa 5 to na kagaya ko, ayan, tingkayad tayo rito pero manageable kasi nga magaan yung motorcycle. Ayan, tingnan nyo naman yan, bukaka tayo rito, pero sobrang lambot nung shock nya sa likod, shock nya sa harap, lambot din. Ayun, oh. So turning radius nya malawak din, may space pa tayo rito para sa ating legroom. Ayan, pero kapag turning radius natin, ayan, turning nya o yung pag inikot natin, tatama na tayo rito sa tuhod. Ayan. Okay, so ang gusto ko dito talaga yung shock nya, harap at likod. Rate natin siya parehas, overall nasa 8.5/10. Ayan, so medyo pasubsob ng konti, pero tapos carb type nga lang to. Okay, wala namang problema dun, pero kung gusto niyo pang custom to, pwede. Okay, so ayan, sa likod, ayan, oh, same lang din yung rate natin sa harap at likod na shock. Pagandahan din dito kasi lalo na dito sa amin sa Bulacan is sobrang lubak talaga ng mga kalsada rito. Okay, may mga ibang part na okay yung kalsada, may mga ibang part na sobrang lala talaga ng kalsada. Kaya yung magandang shock talaga, yung pinaka
komportable na ano na shock, no? Yung pinaka-komportableng shock yung bilhin nyo kung medyo matagtag yung motorcycle nyo. Yung komportable talaga. Yun talaga yung panalo sa akin eh. Mas komportable, mas maayos yung rides, mas okay. So, yun. Sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ng ganitong motorcycle? Itong Flame 150 na carb type. Comment nyo naman yan. At para dun sa lahat ng mga gustong bumili nito, puntahan nyo na lang yung pinakamalapit na Rusi branch or outlet dyan sa lugar nyo. Okay, marami naman na halos pumunta ka lang sa isang kanto, may Rusi. Pumunta ka sa kabilang bayan, may Rusi. Hindi nawawala si Rusi. Talagang ganun yung impluwensya ni Rusi pagdating sa motorcycle. Napakadami. Tapos lahat ng lupa nila sa kanila yon. Okay. So yun, dami kong sat-sat para sa motorcycle to. Ano bang masasabi nyo? Comment nyo na lang yan. And sa tingin nyo, sulit nga ba? Comment nyo din yan. I-share nyo lahat ng mga naging experience nyo. Lahat ng mga hinanakit nyo kay Rusi. Lahat ng mga magaganda at hindi magaganda, pwede yan sa comment section natin. Ayos na ayos yan. So center stand natin. Okay, center stand kung malambot or magaan ba siya. Yung center stand, medyo mabigat. Kita nyo naman, medyo mabagal akong nag-center stand. Pero, goods. Hindi naman nakakangalay sa long ride. Ayan. Pero kung uusad pa tayong konti, usad pa tayo. Ayan. Hindi pa rin naman masyadong subsob. Saktuhan lang naman. Ayan. Ganito yung tsura natin, oh. Lalo sa traffic. Ayan, ang gaan nyo. Ayos na ayos din pala. Ayan, sa ating OBR, pwede tayo mag-angkas dito. Kahit anong size ng OBR natin, pwede. Ayan, tingnan nyo naman. Medyo kapag may angkas tayo na sobrang bigat, siguro lulubog na rin talaga to. Ayan, kasi sobrang gaan or sobrang lambot ng shock sa likod. Napaka-smooth lang, oh. Kaya siguro, same nung sa Raider, na kapag nalulubak kasi, nakagamit na kasi ako nun, is hindi ko masyadong ramdam yung lubak. Ayan, so siguro ganun din to. So sana makapag-test ride din tayo ng mga ganito, ano. Kasi hindi naman na tayo masyadong nagte-test ride. Or kung sino meron dyan, diba? Sino magpapahiram dyan ng motorcycle na ganito, eh baka pwede nyo pahiram eh, diba? Baka lang naman. Pero yan, yung itsura natin dito, sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang specification, yung presyo? Sa tingin nyo, sulit nga ba? Comment nyo naman yan. At para dun sa lahat ng mga nakagamit na ganitong motorcycle, share nyo naman yan sa comment section, di ba? Para at least dun sa mga willing bumili ng ganitong motorcycle, eh alam nila yung mga naging experience nyo at kung paano yung mga naging na-encounter nyo sa motorcycle na to. Okay? So, center stand natin, magaan ba siyang i-center stand? Okay, center stand. May... Let's go! Pagdating sa motor, ako'y nakafocus. Detalye bawat pyesa, walang sablay, walang bogus. From makina hanggang forma, lahat sinusuri. Hindi basta hype, dapat legit. Di puro theory, horsepower, torque. Anong kaya sa kalsada? Tipid ba sa gas o lakas lang ang dala? Comfort sa upuan, handling sa kurbada. Real top review, hindi puro pabida. Hindi lang forma, dapat may silbi. Sa bawat ride, dama mo ang ngiti. Kung sulit ba presyo, yan ang tanong. Kaya makinig ka, ito ang tugon. Review ng motor, walang preno, tuloy-tuloy. Hatid ko'y totoo, hindi ka maluloko boy. Sa bawat trip, bawat under ng gulong, alamin mo muna bago ka sumulong. Review ng motor, real talk sa eksena. Para sa rider na gustong sigurado sa biyahe niya. From city ride hanggang long ride mode, ito ang guide mo sa daan ng kalsada road. Cold start, pakinggan mo ang tunog. Kung maayos ba o parang may kulang sa ugong. Suspension check, lubak ay kalaban. Kung smooth ang tupo, panalo sa laban. Brakes kung kapit, dapat sigurado. Safety first lagi, di pwedeng papakto. Ilaw sa gabi, malinaw ang daan. Headlight na solid, panalo sa laban. Hey, hindi lahat ng uso para sa'yo bro. Piliin mo yung swak sa budget na trip mo. Hindi lang pangalan, hindi lang brand. Importante kung kaya mo siyang i-handle. Review ng motor, walang preno,